Magandang araw sa ating mga kababayan. Kamusta kayo? Okay, ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So pag-usapan natin, mga kaibigan, mga ka-MT, itong ghost project dyan po sa Negros Occidental na kung saan ay involved dito, mga kamunting tinig, ang isang nagngangalang Henet Yamson. Okay? Di ko alam kung ano ba yung pronouncement nito, Hinet ba ito or Jinet. Okay? Basta may kinalaman po ito, mga kamunting tinig, sa Alpotera. So alam naman natin na pinagbabayad na ngayon ng administrasyon ang lahat ng involved dito po sa mga ghost projects. Okay? So pag-uusapan natin dyan sa may Negros Occidental. Kung sino po ang mga taga Negros, siguro makikilala po ninyo ito, mga kamunting tinig. Na kung saan itong si Hinet Yanson ang involved. Itong si Hinet Yanson pala na ito, so si Jinet, ito ay isang ex-convict. Tsaka pag makita ninyo sa website ng Sumbong sa Pangulo o Homeworld, lalabas po dyan ang siyam na mga projects nila na mga ghost. Galit na galit pa naman ang Pangulo ngayon dyan sa mga ghost project kasi yan ang ibinunyag nila. Pero ang kwento na ito, mga kamunting tinig, may isang twist, no? Itong si Jinet Yanson, ito po ang may-ari, no, ng Sulid Duterte. At sinasabi po natin na ayon po sa ating mga nababasa, siya po ay financier ng hakbang ng maisog sa Bacolod. Siyempre, pag hakbang ng maisog, ang trabaho po talaga yan ay puro yan pagsamba sa mga Duterte. Ang ilan po sa kanila na mga individual na nanawagan pang pabagsakin ng Pangulo at iluluklok si Sara Duterte na wala namang alam sa pag-lead ng ating bansa. So hindi po tayo dito, mga kamunting tinig, nagsasalita ng paloy-paloy, no? At walang mga ebidensya. Mamaya, basahin ko sa inyo, isa't isa, itong mga siyam na flood control projects na ito na tinaguriang mga ghost projects at makikita po mismo yan sa Sumbong sa Pangulo website. Ang involved po dito, mga kamunting tinig, itong si Jinet Yanson. Siya po yung may-ari, no? Sulid Duterte po yan at financier po ng maisog sa Bacolod. So mga kamunting tinig, ito po ay kaanak, okay, mga kaanak ni Alpotera. May nabanggit na po tayo dyan noon eh. Kaya lang hindi po masyadong na-take, no, ng granted ng iba nating mga kababayan dahil wala naman silang kaalam-alam. So ngayon, mga kamunting tinig, itong si Jinet Yanson na ito, kamag-anak po ito siya ni Alpotera na malapit po kay Rodrigo Roa Duterte. At itong si Jinet Yanson ay kapatid po ito ni Leo Ray. Kapatid po ni Leo Ray Yanson na kung saan manugang naman po ito ni Alpotera. At itong mga tao na ito, ang manugang ni Alpotera, ito po ay mga sumisipsip po sa ating mahal na First Lady. Kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Minsan, ayon pa sa report na nakuha natin, nakikipagbeso-beso pa ito, kaharap po ni FL. Pero, pag nakatalikod ang First Lady, pag nakatalikod na, Marcos resign ang kanilang mga ginasigaw. Alam niyo nagumpisa tayo sa pagbulgar na itong si Jinet Yanson ay involved po sa flood control projects dahil may mga ghost projects po ito at siyam sa kanyang mga ghost projects ay natala po sa website ng Pangulo. Kamag-anak po ito si Jinet Yanson ni Alpotera. Na itong si Alpotera, kapatid naman ito ni Leo Ray. Itong si Jinet Yanson, ito po'y manugang ni Alpotera.
na kung saan ay todo sip-sip. Sabi ko nga sa inyo, for the second time around, todo sip-sip po kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pero, dahil may kinalaman sa pag-finance ng Maisog Bacolod, aba, tinatraidor ang mahal na presidente. Tinatraidor ang First Lady. Pag nakatalikod ang mga Marcos, ang sigaw po nila ay Marcos resign. Yon. Sinisigaw nila dahil sila yung tinatawag na financier ng hakbang ng Maisog sa dahig. Actually, as far as my memory is concerned, na-vlog ko po ito mga kamunting tinig. Financier po ng Maisog sa dahig. Sila po to mga nagasigaw-sigaw, bring home Tatay Digong, justice for Tatay Digong. Ayan, no? At hindi lang sa dahig, hindi lang sa Netherlands, kundi ay sa Bacolod na rin. So, kung halimbawa, sumisip-sip kay First Lady Liza Araneta Marcos, pag hindi nakaharap ang mga Marcos, aba, Marcos resign ang kanila mga pinagsisigaw. So, ibig sabihin, in a layman's term, itong Ginit Yanson at itong Alpotera ay mga namamangka po ito sa dalawang ilog. So, ayaw kasi nila na mabaliktad ang sitwasyon na tinaniman ng kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kasama po dyan yung carnapping, no bail, ghost projects sa Negros Occidental, kaya namamangka talaga sila sa dalawang ilog dahil para pangalagaan nila ang kanilang mga personal na mga interes. So ito ang kampo ng mga Alpotera. Okay? May mga sumisipsip pala sa Malacanang. May sumisipsip kay First Lady at sa ating mahal na Pangulo. Pero pag nakatalikod ang mga Marcos, ang pinagsisigawan nila, Marcos resign. Para maproteksyonan po ang kanilang mga personal na interes. So okay? So nagmamay-ari ito sila ng isang malaking bus company sa Bacolod. Sir, nagsasalita ka about sa flood control projects anomaly nila, mga ghost projects nila. Sabi mo, sir, makikita po yan sa website ng Pangulo. So ano namang klase na mga project ang kanilang ginagawa? Mga kamunting tinig, ito po ang projects na kung saan, na kung saan ay napapabilang po doon sa website ng sumbong sa Pangulo. Number 1 dyan, yung project description, yung construction of flood mitigation structure dyan sa ilog Hilabangan River upstream of approach A of Ilog Barangay Phase 2 Kabangkalan City, Negros Occidental. So makikita mo to ang location niya nasa Negros, tapos ang contractor is Homeworld Construction Corporation, ang formerly Homeworld. Okay? Formerly Homeworld from Homeworld Construction Corporation. Nagkakahalaga po mga kamunting tinig ng 125,450,000. Nakalagay sa completed date nila is January 23, 2025. Pero wala pong makikita. So next naman dyan mga kamunting tinig ay itong construction of flood control structure along naman sa may Manjuyod River, okay, upstream, and the downstairs Manjuyod Negros Occidental, same location. Negros Occidental Homeworld Corporation or Construction Corporation pa rin ang namamahala at nabudgetan po ito ng 57 million. 57 million. Kanina 125,450,000. Tapos 57,900,000. Nag-completed daw ng date nila. Yung date of completion is December 11, 2024. Yan dalawa yan sa mga flood control ghost projects nila. Next is yung construction of control structure. Grabe naman. Along Hibayo River. Diyan po sa may Gihulngan, Negros Occidental. Negros Occidental to lahat. At isa lang po ang kanilang construction company.
ang Homeworld Construction Corporation na dati pong Homeworld. So, ilan naman to? 57,900,000, pareho lang. Kanina, construction ng rehabilitation, empowerment of drainage system dyan sa may Gatuslao Street, Phase 2, Bacolod City, nagkakahalaga 29,400,000. Puro ito Negros Occidental. Kasama dyan yung construction of Manalungon River, 44,100,000 ang pondo. Grabe. Ang date of completion, 12/27/2023. Pero ghost project. Walang makikita. Grabe. Next, construction, rehabilitation, improvement of drainage system na naman sa Gatuslao Phase 1. Grabe, may Phase 1, may Phase 2. Oh, ang Phase 1 niya, 29,400. Ang Phase 2 niya, naku, grabe, 19,600 million. Oh, another one, construction of Manalungon River, dyan po sa may Santa Catalina, about 44,100,000. Homeworld pa rin ang namamahala. At saka yung next is yung construction of Maladpad River, 49 million. Construction of flood control structure dyan sa may Barangay 14, Bacolod City, Negros Occidental. Sa mga taga Bacolod dyan, tingnan ninyo, Barangay 14, Bacolod City, Negros Occidental, nagkakahalaga po ng 8,820,000. O, dyan sa may A Station, Negros Occidental, sa may downstream, A Station, Negros Occidental, 49 million. Dyan po sa may Barangay 14, Bacolod City, construction, rehabilitation of flood control structure, pareho lang, 8,820,000. Pareho talaga, oh. Grabe. Same amount, 8,820,000. Sa kabila naman, 8,820,000. Pareho po ang mga presyo. So, anong ibig sabihin nito? Talagang kaduda-duda. So, mga kamunting tinig, yan ang gusto kong ipaalam sa inyo. Na ang mga kamag-anak ni Alpotera, todo sip-sip kay Pangulong Bongbong Marcos, todo sip-sip kay First Lady Lisa, pag nakatalikod ang mga Marcos resign ang kanilang sinisigaw dahil sila po ay mga financier ng Maisog dyan sa Dahig and sa Bacolod. Itong si Hinit Yanson na ito, manugang po ito, okay, ni Leo. Manugang, tawag nito, mga kamag-anak po pala ito ni Alpotera. Yan po si Jeanette Yanson. Kapatid po ni Leo Rayan, okay, na kung saan manugang po ni Alpotera. Oh, yan. So sa mga taga Negros Occidental, tanungin ninyo, puntahan ninyo ang mga lugar na nabanggit ko. Kung mayroon po ba talaga, kasi may date of completion sila. Pero napasama po sa Sumbong sa Pangulo website. Ang laki-laki ng mga flood control projects nila. Ghost klarong-klaro po yan. Ghost project. Mga ghost project po yan ni Jeanette Yanson. Tapos, itong si Jeanette Yanson ay dati pala itong ex-convict. Yung mga siyam na project, makikita po yan sa Sumbong ng Pangulo website. Sobrang laki ng mga naipondo sa tinatawag na ghost projects nitong si Jeanette Yanson na ito. At hindi ito kwentong kotsero dahil makikita po ito sa Sumbong sa Pangulo website. At may relationship. Itong si Alpotera, itong inaaway ng mga DDS vlogger din na kumakampi sa mga Duterte. Okay? So kasi may kanya-kanya silang faction eh. Oh. So, ibig sabihin, itong si Jeanette Yanson na ito, mga namamangkato sa dalawang ilog. Todo sip-sip ito sa ating mahal na Pangulo at First Lady. Pero sa katunayan, ang kanilang sinisigaw
ay Marcos resign. Kaya mga buang, no? Mga buang, kasama si Turo sila sa mga destabilizer. Oh. Eh syempre, gusto nilang mamangka, gusto nilang sumipsip, sapagkat gusto nila, ay mapangalagaan ang kanilang mga personal na mga interest. Uulitin ko, okay? Ito ay mga kaanak ni Alpotera. Yan po si Jeanette Yanson na kung saan kapatid ni Leo Ray. Na kung saan itong si Leo Ray naman, ito ay manugang ni Alpotera na sumisip-sip kay Pangulo at kay First Lady pagkatapos nakikipagbeso-biso pa sa ating mahal na Pangulo, then pagtalikod, nako, Marcos resign ang kanilang ginagawa dahil sila ay ang mga financier na mga maisog dyan sa Dahig and syempre dyan sa Bacolod. Namamangka sila sa dalawang ilog dahil ayaw nila mabaliktad ang situation, no? Sa apat nilang magkakapatid, nako, na tinaniman pala ng ebidensya o tinaniman ng kaso ni Digong, mga katulad ng karnaping, alam mo naman, Nobel po yan. Tapos ngayon, may mga ghost project pa po sila dyan sa Negros Occidental. Sa mga taga Negros Occidental, gumising kayo. Okay? Dahil itong si Jeanette Yanson, walang ibang pinapangalagaan kundi ang kanyang sariling interest. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kung ano man ang ating activity sa ating Munting Tinig channel. Okay? Sus, Ginoo ko, kahit ano pang pasipsip ninyo, bistado na kayo. Gobyerno na kalaban ninyo.